Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 6 ng ating istorya. Nagising si Vivian alas 8 na ng umaga. Pagkagising niya ay nasa tabi na niya si Leo, naghihilik pa sa pagtulog. Hindi na niya namalayan ang nangyari kagabi. Agad siyang bumangon para bisitahin ang lagay ng baby niya at para magluto ng breakfast. Medyo masakit pa ang ulo niya ng mga oras na yun. Nagpasya muna siyang mag-shower para gumaan ang pakiramdam niya. Wala siyang kamalay-malay kagabi sa namagitan sa kanyang mister at kaibigan. Tanghali naman nang magising si Leo. Bago siya lumabas ng kwarto, ay nag-text muna ito kay Badet kung gising na ba ito. Hindi naman nakareply ang babae kasi tulog pa. Pagkalabas ni Leo, ay nadatnan niya sa sala ang kanyang mag-ina at si Yaya Ising na nanunood ng TV. "Oh Han, gising ka na pala. Bagutom ka na, nakaredy na yung pagkain mo." Alok ni Vivian sa mister. "Tamang-tamahan, gutom na ako eh," sagot ni Leo. "Han, hindi ko na malayan ang huling pangyayari kagabi. Nakatulog na ako sa kalasingan. Anong oras kayo natapos?" Tanong ni Vivian. "Yun ba? Nung pumasok ko sa room natin, ay pumunta na rin si Badet sa room niya, kaya naiwan na lang kami ni Emilio. Alas 10 na kami natapos. Pinigilan ko na si Emilio kasi magdadrive pa siya, kaya pinauwi ko na to. Nung makauwi si Emilio, natulog na rin ako." Pagsisinungaling ni Leo. Maya-maya, lumitaw na rin mula sa silid si Badet. Nadatnan niyang kumakain si Leo at agad naman siyang inalok na sumalo. Iika-ikag naglakad si Badet papunta sa dining table. "Oh, ano nangyari sa'yo, Badet? Bakit ganyan ka maglakad? May sakit ka ba?" Tanong ni Vivian sa kaibigan. "Ha? Wala. Wala naman akong sakit. Nadulas lang ako sa CR kanina kaya ganito ako maglakad." Sagot ni Vivian. Napangiti naman si Leo sa naging sagot ni Badet. Alam kasi niyang siya ang dahilan kaya ganun maglakad ang dalaga. Kumikilos naman ang mga paa nila sa ilalim ng mesa na parang nag-uusap. Hudyat na sinasakyan nila ang mga dahilan nila kay Vivian. After kumain, ay nagpasyang bumalik ulit si Badet sa kwarto niya. Nag-text na lang ito kay Leo. Sa text muna sila nag-usap. Magpapahinga lang muna daw siya ng ilang araw bago sila pumuslit muli kay Vivian. Sumang-ayon naman si Leo. Naisip niyang mabuti na rin to para hindi mahalata ng asawa niya ang milagrong nagaganap sa kanila ni Badet. Dumaan ang ilang araw. Nag-uusap lang sila Leo at Badet sa text. Hindi na rin muna sila nagsasabay tuwing umuuwi ng bahay after ng kanilang mga trabaho. Nakakumbinsi ni Leo si Vivian na payagan ng tumira si Badet sa kanilang bahay. Para hindi makahalata, ay ini-invite paminsan-minsan ni Badet ang katrabahong si Emilio na pumunta sa bahay para hindi magduda si Vivian. Kapag alam kasi ni Vivian na may boyfriend na ang kaibigan, ay hindi na siya mag-iisip ng masama kina Leo at Badet na hindi na aahasi ng kaibigan niya si Leo. Magaling ang mga diskarte ng magkalaguyo. Dahil dito, napalagay muli ang loob ni Vivian. Nawala ang pagdududa niya. Kinalimutan niya na may namuo kina Leo at Badet. Sa loob-loob niya, ay buti na lang at nawala na to. Lumipas ang mga araw. Hindi pa ulit nasundan ang pagtataksil nila Leo at Badet simula nung nakaraang anniversary ng mag-asawa. Naging abala din kasi sa kani-kanilang mga trabaho sina Leo at Badet. Kay Vivian na lang muna nagpapalipas ng aliw si Leo.
Ginagawa niya to para hindi rin maghinala ang asawa. Isang araw, habang nasa trabaho si Leo, ay naisipan niyang i-text si Badette para ayain itong pumuslit muli. Bigla kasing nasabik ang lalaki sa kanyang kalaguyo. Hinahanap-hanap niya ang kamandag ng dalaga. Atat na akong makasama kang muli, babe. Pwede ka bang mamaya pag-uwi? Ang text ni Leo. Agad nag-reply si Badette. Babe, late na ako makakauwi mamaya eh. May tinatapos kasi kaming project. Pero bukas pwede na ako. Anong plano mo? Agad sumagot si Leo. Ganito, mag-leave ka bukas. Ako naman ay kunyaring papasok sa trabaho. Pero babalik ako pag nakaalis na si Bibian sa bahay. Si Yaya Ising, papupuntahin ko na lang muna kina Mami kasama si Baby Marco. Para masolo ulit natin yung bahay. Miss na talaga kita eh. Sige. Gusto ko yan. Ang galing mo talaga, babe. Maghanda ka ha, para tumagal ka ulit bukas. Sagot ni Badette. Labis na tuwa at pagka-excite ang naramdaman ni Leo sa text ni Badette. Gustong-gusto na niyang angkinin ang dalaga. Kaso bukas pa to. Sa isip ni Leo ay mag-gym na lang muna siya para ma-divert ang kanyang atensyon. After ng ilang palitan ng text ay nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan, dahil sa sobrang excited ay maagang nagising si Leo. 6:00 pa lang ay bumanga na to. Nag-file din siya ng leave noong araw na yon tulad ni Badette. Pero hindi niya sinabi yon sa misis. Kunwari kasi siyang papasok sa office, pero babalik ulit ito sa bahay para makasama ang kalaguyo. Yun ang plano para hindi magduda ang misis niya. Balak ni Leo at Badette na sulitin ang isa't isa sa bahay buong maghapon habang wala si Bibian na busy palagi sa trabaho nito sa opisina. Nag-text agad si Leo kay Badette. Excited na ako, babe. Gising ka na ba? Oo, babe. Kanina pa ako gising. Excited din ako sa iyo eh. Text mo agad ako pag nakaalis na si Bibian, ha? Oo, sige. Eto, gising na rin siya. Magre-ready na to mamaya-maya papunta sa office. Sina Yaya Ising, susunduin na rin ang driver ni Mami maya-maya. Matapos ang ilang text ay lumabas na ng silid si Leo. Naisipan niyang magluto ng breakfast. Habang nagluluto ay hindi mawala sa isipan niya si Badette. Makalipas ang 1 oras ay nakahanda na ang breakfast sa mesa. Tinawag ni Leo ang misis niya. Sakto namang nakabihis na ito ng pang-opisina niya. Han, nakita mo bang lumabas na si Badette sa room niya? Hindi ba may work din yun? Tanong ni Bibian kay Leo. Hindi pa, Han. Mga maya-maya pa yun. Sagot naman ni Leo. Kinatok ni Bibian si Badette sa kwarto niya. Badette, kumusta ka dyan? Gising ka na ba? Pag-uusisa ni Bibian. Pinagbuksan ni Badette si Bibian. Friend, nag-file ako ng leave ngayon eh. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko. Pagsisinungaling ni Badette. Oh, sige. Magpahinga ka na lang ulit. Nakaluto na si Leo ng breakfast. Kumain ka na pag nagugutom ka. Ang wika ni Bibian. Nga pala, Han. Pwede bang pakihatid mo muna ako sa opisina bago ka pumasok sa trabaho mo? Coding kasi ako ngayon eh. Nakalimutan kong magpasundo sa driver namin sa opisina. Okay lang ba? Pakiusap ni Bibian sa asawa. Okay na okay, Han. Sige, maghanda na ako para makaalis na tayo. Sagot ni Leo. Pumalakpak ang tenga ni Leo sa tuwa. Kasi ilang oras na lang ay makakapiling na naman niya ang kalaguyo ng walang istorbo. Lumipas ang 1 oras. Naihatid na ni Leo si Bibian sa office niya. Hindi niya nakuhang bumeso sa asawa dahil sa atat na makauwi. Napansin naman ni Bibian ang kakaibang kilos ni Leo na parang laging nagmamadali. Hindi na lang ito masyadong inisip ni Bibian.
Dali-dali namang bumalik sa bahay si Leo para makasama na si Badet. Si Yaya Ising at Baby Marco ay nasundo na ng driver ng mama ni Leo. Nasolo na naman ni Leo at Badet ang bahay. Pagdating ni Leo sa bahay, ay hinanap niya agad si Badet na kasalukuyan namang nagsishower. Dali-daling tumakbo si Leo para sabayan ang dalaga. Bago siya pumasok sa CR, ay pinatay muna niya ang cellphone niya para wala daw abala. "Babe, ako to. Buksan mo yung pinto. Sabay na tayong mag-shower." Pag-aaya ni Leo. Nang mabuksan ni Badet ang pinto, ay agad siyang sinunggaban ni Leo sa labi. Agad na magyumakap si Badet kay Leo. Miss na kita, babe." Bulong ni Leo. Miss na rin kita, Leo. Dalian na natin at doon na natin umpisahan sa kwarto ko. Sabay ngiti ni Badet. Dali-daling sinabo nila ang isa't isa at nagbanlaw. After maligo ay nahiga sila sa kama. Ay agad-agad ay umuga ang kama dahil sa panggigigil nila sa isa't isa. Kagatlabi muli si Badet at hindi nito alam kung saan ipapaling ang ulo. Para bang wala ng bukas na dadaan sa dalawang magkalaguyo. Baliw na sila sa isa't isa. Samantala, maagang natapos ang meeting ni Bibian sa office niya. Naisip niyang sorpresahin si Leo. Nagpunta siya sa office nito sa Makati para ayaing mag-lunch ang mister niya. Nakailang tawag si Bibian sa phone ng asawa. Kaso can't be reached. Wala ding sagot sa text. Kinausap ni Bibian ang receptionist ng office ng asawa. At dito niya nalaman na nag-leave daw ito ngayong araw. Agad napaisip si Bibian. Nasaan si Leo? Kanina inihatid niya ako at ang sabi niya dito na siya sa office di diretso. Si Badet naka-leave din. At nasa bahay ito. Ayun. Nasa bahay siya? Agad kinutuban si Bibian. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero iba ang bugso ng kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Dali-dali siyang kumuha ng cab para makauwi. Sinusubukan niyang tawagan si Badet, kaso naka-off din ang telepono nito. Kumakabog ng todo ang puso ni Bibian. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga oras na yun. Parang sasabog ng damdamin niya, kasabay ng panginginig. Samantala, puro boses at ingay nila Badet at Leo lang ang tanging maririnig sa kwarto. Tuluyan na silang natangay ng alo ng mga oras na yun. Habang abalang sinusulit ng dalawa ang nakaw na sandali, ay nakarating na pala ng bahay si Bibian. Dari-dari niyang binuksan ang gate. Matalas naman ang pandinig ni Leo. Narinig niyang may nagbukas ng gate. Agad siyang tumayo para i-check sa bintana kung sino ito. Paghawi niya ng kurtina, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang papalapit na si Bibian sa bahay. Babe, sorry. Andyan si Bibian. Palapit na ng bahay. Ayokong mahuli niya tayo. Agad pinulot ni Leo ang mga suot niya na nagkalat sa sahig. Dali-dali siyang pumunta sa room nila ng misis para mag-ayos ng sarili. Si Badet naman ay may pagkainis na naman dahil bigo siyang makasalo si Leo ng matagal. Pwisit talaga tong babaeng to. Pwisit? Bulong ni Badet sa sarili. Hindi naabutan ni Bibian ang dalawa sa akto. Pagdating kasi niya ng bahay, ay dumiretso sa room nilang mag-asawa. Nanginginig pa siya noon. Umaasa na sana ay hindi totoo ang kutob niya na may ginagawa ang dalawa. Nakita niya si Leo na nakahiga. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Bibian. Han, bakit ka dito? Nagpunta ako sa office niyo kanina. Gusto kasi sana kitang ayain mag-lunch kasi maagang natapos yung meeting ko. Pasensya ka na, Hana. Pagdating ko kasi sa office sa Makati,
Biglang bumigat yung pakiramdam ko, kaya nag-file na lang ako ng leave. Magpapahinga na lang ako dito sa bahay. Pagdadahilan ni Leo. Pero Han, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Bakit hindi ka sumasagot? Tanong ni Bibian. Han, lobat kasi ako kanina. Sorry. Sagot ni Leo. Hindi pa rin kumbinsido si Bibian. Kinatok niya ang pinto ni Badet pero hindi siya sinagot nito. May kutob si Bibian na may nangyari kanina bago siya dumating. Kakaiba ang kilos ni Leo. Mukha namang hindi masama ang pakiramdam pero napansin niyang humihingal si Leo habang nakahiga. Dali-daling nagbihis si Bibian ng pambahay. Tapos nagtungo sa kusina para kumain. Han, kain muna tayo. Nagugutom na ako. Ayan ni Bibian sa mister. Kumain na ako, Han. Busog na ako. Sagot ni Leo. Ang hindi alam ni Bibian, busog na busog si Leo kay Badet bago pa siya dumating. Tatawa-tawa na lang si Leo. Muntik na kami dun ah. Buti na lang at di kami nakita. Bulong ni Leo sa sarili. Nakalusot na naman si Leo sa asawa. Matapos ang ilang oras, ay lumabas na ng silid niya si Badet. Binati niya si Bibian, nakasalukuyang nanunood ng TV. Friend, andito ka na pala? Oo, maaga kasi kami natapos ng meeting kaya umuwi na ako. Sagot ni Bibian. Ganun ba? Sige, kakain muna ako, Bibian ha. Nabitin kasi ako, nagutom ako. Dagdag ni Badet. Matapos kumain, ay nagkwentuhan ang magkaibigan habang nanonood ng TV. Alauna ng madaling araw, biglang nagring ang phone ni Badet. Babe, punta ka dito sa likod bahay. Andito kasi ako sa storage room Hindi na kita matiis. Kailangan kita ngayon. Tara dito tayo. Tulog na tulog niya si Bibian. Si Yaya Ising tulog na rin yun. Ang text ni Leo. O sige, papunta na ako. Sagot ni Badet. Hintayin kita dito Sandali lang tayo, baka kasi magising si Bibian na wala ako sa tabi niya. Reply ulit ni Leo. Makalipas ang 3 minuto, ay eto na si Badet. Agad siyang hilaltak ni Leo papasok ng storage room. Sa puntong yun, muling nagpakasasa sa isa't isa ang dalawa. Kahit parehong pawisan ng dalawa, hindi nila ito alintana dahil pareho na silang hibang sa pagkakasala. Makalipas ang ilang minuto ay dali-dali na rin silang nag-ayos ng sarili. Bago maghiwalay, ay isang matamis na halik pa ang naganap. Si Badet muna ang lumabas bago sumunod si Leo. Pagdating ni Badet sa kusina, ay nagulat siya nang may biglang nagsalita. Ma'am, ikaw pala yan. Saan kayo nanggaling? Madaling araw na. Yaya, dyan lang, nagpahangin sa labas. Dali-daling sagot ni Badet, tsaka ito umalis kaagad. Pansin ni Yaya Ising na humihingal si Badet. Pawisan na pawisan. Makalipas ang ilang segundo, ay si Leo naman ang sumunod sa kusina. Nakita rin ito ni Yaya Ising kasi umiinom ito ng salabat at naupo sa kusina. Sir Leo, nagpahangin din ba kayo sa labas? Kakapasok lang po ni Ma'am Badet kanina dito sa kusina Makahulog ang tanong ni Yaya Ising. Oo Yaya, sige matutulog na ako Sagot naman ni Leo. Agad itong nagtungo sa silid. Lumabas si Yaya Ising at nagpunta ng storage room. Dito niya nakumpirma na galing dito ang Sir Leo niya at si Badet. Maraming naiwang kalat ang dalawa at may nakita din siyang panyo na pambabae. Kay Badet yun. Abangan ang susunod na episode ng ating story.